Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga kapatid. Ako po si Sister Tina Solero mula sa CRC San Pedro Daughter Church. Narito tayo muli upang simulan ang araw natin kasama ang salita ng Diyos bilang gabay. Tayo ay dumako muna sa isang maikling panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa mensaheng aming mapakinggan sa araw na ito. Nawa po, bigyan mo kami ng sapat na kaunawaan at karunungan sa mensaheng ibibigay mo sa amin. Maraming salamat po at tanggapin mo ang aming mataas na papurit pagsamba sa pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus. Amen. Ang ating pagnilay-nilayan ngayong umaga ay matatagpuan sa Joshua 21 verse 20-22 na may pamagat na cities from Ephraim. Ating basahin ang mga versikulo. 20. Ang ibang mga Levita sa angkan ni Kohat ay tumanggap ng ilang lungsod mula sa lipi ni Ephraim. 21. Ibinigay sa kanila ang Shechem na isa rin sa mga lungsod kanlungan sa kaburulan ng Ephraim. Kasama ang mga pastulan nito. Ibinigay rin sa kanila ang Gezer. 22. Kibsaim at Beth Horon. Gayon din ang mga pastulan nito. 4 na lungsod ang galing sa ilipi ni Ephraim. Nabasa natin ang pagtanggap ng mga Levita ng ilang lungsod. Upang ating maalala, makikita natin sa unang Kronika, verse 23, ang iba't ibang mga tungkulin ng Levita. Ilan sa mga ito ay ang tulungan ang mga pari, mga ngalaga sa mga bulwagan, mga silid, mga sagradong kasangkapan, pagharap kay Yahweh upang magpuri at magpasalamat at iba pa. Kaya naman, sinabi ng Panginoon na ang kanilang mga mana ay siya mismo. Sa pagkakataon na ito, binigyan niya ng mga lungsod ang mga Levita upang sila ay may mapaglagakan. At dito ang mga lungsod ay galing sa lipi ni Ephraim na sa mga tribo ng Israel na mababasa natin sa Genesis 48 verse 1-20. At si Ephraim ay ang ikalawang anak ni Joseph at apo ni Jacob. Ito ang tribo na nanguna sa hilagang bahagi ng kaharian. Dito makikita natin ang patuloy na pagsasagawa ng plano ng Diyos dahil anuman ang kanyang pangako ay kanyang sinasagawa. Kaya lahat ng sinabi niya sa Biblia ay ating panghawakan ng husto. Ang Diyos natin kailanman ay hindi nagbabago at pinapagkaloob ang ating mga kailangan at kung ano ang nararapat. Pinapakita rin sa atin ang probisyon ng Diyos para sa mga Levita na siyang inilagay sa mga tao upang magturo, gumabay at pamagitan sa pagsamba. Ginawa ito upang sila ay maging ilaw sa sanlibutan. Ang Panginoon ay nagkakaloob para sa kanyang mga anak, para sa kanyang mga lingkod ayon sa kanyang plano. Hindi man natin lubos maisip ang nangyayari. Magtiwala tayo na kalooban niya ang maghahari at kung nilagay niya sila sa iba't ibang mga lungsod dahil sa layunin niya. Ganon din sa atin. Kaya nga sa panahon ngayon, bilang mga lingkod, sumunod tayo sa plano ng Diyos. Maglaan ng oras sa pagtuturo at pag-awit sa ating Panginoon. Gaya ng mga Levita, ibahagi natin ang kanyang mga salita dahil ang Diyos ay sagana sa kanyang mga probisyon sa mga nagtitiwala at naglilingkod at nagmamahal sa Kanya. Tayo ay muling lumako sa maikling panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong mensahe na siya naming gabay ng iyong salita. Pagpalain niyo po ang bawat isa na nakarinig. Turuan mo kaming maghintay sa iyong mga pangako na may pananampalataya. Tulungan mo po kaming magtiwala sa iyong plano at maging tapat sa aming tungkulin at sumunod sa iyong kalooban. In Jesus' name we pray. Amen. Muli, maraming salamat mga kapatid sa pagsama sa atin sa umagang ito. Patuloy po nating suportahan ang ating programa upang mas marami pa ang maabot ng salita ng Diyos na magliligtas sa lahat at magbibigay kapanatagan. Muli, magandang umaga at pagpalain nawa tayo ng may kapal.